Paanong huwag titingin nakita ko na si Lina. Saka hindi ko gusto mga babaeng kapantay lang ng likod ang dibdib nila. Katulad ng sayo, si Lina. Walang preno, sabi ni Miranda sa akin. Hindi naman ako kaagad nakapagsalita. Ngunit ilang beses akong napalunok. Hanggang sa biglang sumama ang tingin ko sa lalaki. Hindi naman sobrang liit ng boobs ko. Grabe kang mamintas, Sir Devin. Paismid na wika ko sa lalaki. Hindi nagsalita ang lalaki ngunit halos lumuwa ang aking mga mata nang iniangat nito ang mukha at dahan-dahan na inilapit sa akin. Huwag kang mag-alala kay Kikoy dahil may magpapakain doon. Ngunit iba ang nakikita ko sa mga kilos mo, Selena. Kung hindi ako nagkakamali ay inaakit mo ako, Selena. Kaya ka nagpunta sa aking kwarto na wala man lang suot na bra at ang dahilan mo lang ay si Kikoy. Malanding anas ni Miranda sa akin. Inaakit kita? Malabong mangyari yun, Miranda. Dalinding hindi ako magkakagusto sa'yo. Kahit itaga mo pa sa bato. Bulalas ko sa lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali din akong umalis sa kama. Okay, tingnan na lang natin, Selena. Gusto mo bang lumaban ng pustahan sa akin? Napahinto naman ako sa pagakbang nang marinig ko ang sinabi ni Miranda. Pustahan? Ulit na tanong ko sa binata. Yeah, kailangan sa loob ng isang buwan ay hindi ka maaakit sa akin. Oras na mahalikan kita, magiging alipin na kita. At lahat ng gusto ko'y susundin mo, Selena. Kapag natalo kita sa pustahan nating dalawa. Kalokohan yung pinagsasabi mo, Miranda. Dahil kahit kailan ay hindi ako maaakit sa'yo o magpapahalik sa labi. Let's see kung hanggang saan kayang magtimpi ng isang Selena Corpus. No worries, dahil oras na manalo ka at hindi ka maakit sa akin o hindi kita mahalikan, may 2 milyon kang makukuha, babae. Nagliwanag bigla ang buong paligid ko nang marinig ko ang sinabi nitong 2 milyon. Oras na mapunta sa aking kamay ang pera na iyon. Marami akong mabibili at pwede na akong magpakabit ng kuryente sa bahay namin. Tapos magkakaroon na rin si inay kahit munting tindahan sa tapat ng bahay namin. Tama, dapat maging praktikal ako. Lalo na't mahirap ang buhay namin. Sige, payag na ako sa pustahan natin. Ngunit gusto ko makasiguro na hindi mo ako dadayain. Magpauna ka sa akin ng 1 milyon, Miranda. At paano kapag natalo kita, Selena? Malabo yun, Miranda. Sige na, ibigay mo na sa akin ang paunang bayad mo sa pustahan natin. Hindi nagsalita ang lalaki, ngunit agad itong tumayo mula sa pagkakahiga sa kama. Kaya lang, bigla ako nag-iwas ng tingin dahil nakasuot lang ito ng boxer. Anak ng kobra. Bigla naman ako napatingin sa papel na ibinigay ng lalaki sa akin. 1 milyon iyan. Siguro naman ay wala ka ng reklamo, Selena. Dahil naibigay ko na sa iyo ang request mong pera. Hindi ako nagsalita. Subalit dahan-dahan ako nag-angat ng tingin kay Miranda. Hindi rin maipinta ang mukha ko. Pinagloloko mo ba ako, Miranda? Anong tingin mo sa akin di marunong tumingin ng pera? Mabibili ko ba ang papel na iyan, ha? Hinintay ko kung ano ang sasabihin sa akin ni Miranda. Lalo at hindi maipinta ang mukha ng lalaki habang nakatingin sa akin. Mukhang hindi nito nagustuhan ang aking tinuran sa kanya. Ayaw mo? Hindi mo ba alam na malaking halaga nakalagay sa papel na ito, Selena? Mariing sabi ng lalaki sa akin. Ngunit umismid lamang ako dito at muling tumingin sa lalaki. Ayoko niyan. Ang gusto ko ay tunay na pera. Saka papayag lang ako sa deal mo kung may kasunduan tayong pipirmahan. At hawak ko na rin ang pera, Sir Devin. Sa panahon ngayon ay kailangan kong maging mautak lalo at usong-uso ang mga tao manluloko. So, manluloko ko. Ganun ba, ha, Selena? Paasik na tanong sa akin ng lalaki. Wala akong sinabing pangalan, Sir Devin. Nag-iingat lang ako. Katwiran ko sa lalaki. Napabuntong hininga ang lalaki pagkatapos ay muling itinago ang papel na hawak nito. Lumabas ka na, Selena. Mamaya na lang tayo mag-usap kapag naayos ko na ang papel ng kasunduan nating dalawa. Okay po, Sir Devin. Magalang na sagot ko sa lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali na akong humakbang para makaalis sa kwarto ng lalaki. Paglabas ko ng silid na ito ay doon lamang ako nakahinga ng maayos. Nagmamadali naman akong tumakbo papunta sa kwarto na tinutulugan ko. Agad akong lumapit sa harapan ng salamin upang tingnan ang aking kasuotan. Napanganga naman ako nang makita kong kitang-kita nga ang aking boobs, lalo't manipis pala talaga ang suot kong damit. Kaya lang,
Bigla akong sumimangot nang maalala ko ang sinabi ni Miranda na kapantay lang daw ng likod ko ang aking boobs. Kahit papaano naman ay may matatawag akong boobs ha. Duling lang tumingin ang laking pusit na iyon. Nagdadabog tuloy akong pumasok sa loob ng banyo para maligo. Isa-isa kong inalis ang aking damit at agad na tumapad sa ilalim ng shower. May ngiti sa aking labi habang panay ang bagsak ng tubig sa aking mukha at katawan. Lumipas ang ilang sandali nang tuluyan na akong nakatapos maligo. Agad kong kinuha ang tuwalya at ibinalot ko sa aking katawan. Humakbang akong papalapit sa pinto ng banyo para maligo. Paglabas ko ng banyo ay bigla akong napatda nang mamataan ko si Sir Miranda na nandito sa aking kwarto. Nakatalikod dito sa akin at may kausap sa cellphone. Hanggang sa makita kong itinago na ni Miranda ang cellphone nito sa bulsa niya. Sir Devin! Nautal na pagtawag ko sa lalaki. Agad naman itong lumingon sa akin. Kitang-kita ko naman sa mukha ng binata ang pagkunot ng noon nito habang magkasalubong ang mga kilay nito. Ako naman ay magkakasunod na tumikhim. Medyo kabado din ako, lalo at tanging tuwalya lang ang nakalagay sa aking katawan. May kailangan ka ba? Sa akin, Sir Devin? Pagkatapos mo magbihis ay sumunod ka sa akin sa labas ng bahay at may pag-uusapan tayo, babae. Masungit na sabi nito sa akin. Nagmamadali naman itong tumalikod para tuluyang lumabas ng kwartong ito. Ako naman ay mabilis na naglagay ng damit sa aking katawan. Isang maikling short at cute na sando ang aking sinuot. Saktong-sakto ito sa aking katawan kaya ang sexy kong tingnan. Ang napili ko ring bra ay may foam para medyo malaki ang aking boobs. Lumapit ako sa harap ng salamin para tingnan ang katawan ko. Malakas tuloy akong tumawa dahil lumaki nga ang aking boobs. Kinuha ko lang ang suklay para masuklay ko ang buhok ko. Nang makita kong ayos ng aking sarili ay muli akong lumabas ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto ng silid ko'y nakita ko na naman si Ate Belen. Tangkasa na itong kakatok sa pinto ng kwarto ko kung saan ako natutulog. Ma'am Selena, pinatatawag ka na po ni Boss Devin. Halika na po at hinihintay ka na po sa hardin. May ngiti sa aking labi nang tumango ako sa babae. Pagkatapos ay sumunod na din ako papunta sa hardin. Muli kaming sumakay sa elevator. Ngunit napansin kong nakatingin sa akin si Ate Belen. Inaalam siguro ng babae kung mag-aalis ako ng sapin sa aking mga paa. Nangako ako sa aking sarili na ngayong araw ay hindi na ako magtatanga-tangahan sa harap ng mga tao sa bahay na ito. Lalo na kapag kaharap ko si Miranda. Kailangan din maging maayos ang pananalita ko at hindi ako pag-isipan na tanga. Hindi nagtagal ay tuluyan na kaming nakalabas ng bahay. Umikot kami sa likod bahay hanggang sa matanaw ko ang napakagandang hardin. Namataan ko din si Miranda. Nakaupo ito sa isang bilog na upuan habang may laptop sa harapan nito. May bilog din na lamesa sa harap nito at may malaking payong sa itaas. Hanggang sa mapatingin din ako sa malaking... Ano bang tawag dyan? Nakita ko na ito dati noong nagpunta ako sa bahay ni Agram. Maraming ganyan sa bahay nila. Ngunit mas malaki ang fish pond na nandito sa bahay ni Miranda. Saka parang ang linis ng tubig dito. Iba talaga kapag mayaman dahil may mga fish ponds sa bahay nila. Yayaman din ako balang araw kapag tumama ako sa loto. Maya-maya pa'y tuluyan ako nakarating sa tapat ng bilog na table kung nasaan nandoon si Miranda. Agad naman itong lumingon sa akin. Maupo ka na Selena at na makapag-umagahan ka na. Pagkatapos mong kumain, saka tayo mag-uusap ng matino. Seryosong sabi ng lalaki sa akin. Marahan akong tumango kay Miranda at sinimulan ko na ang kumain. Ngunit muli na naman ako napatingin sa malaking fish pond. Sir Devin, pwede ba ako magtanong? Agad na inangat ng lalaki ang mukha niya sa akin. Yeah, sure Selena. What are you going to ask? Marami bang isda sa fish pond na yan? Saka ang linaw ng tubig ah. Sabay turo ko sa malaking fish pond na nasa harapan namin. Mabilis na maglumingon na lalaki sa aking tinuturo. Nang makita ang sinasabi ko ay muling tumingin sa akin si Miranda. Hindi iyan fish pond, Selena. Swimming pool ang tawag dyan at hindi fish pond. Bigla naman ako napalabi nang marinig ko ang sinabi ni Miranda. Naku po, nagtanga-tangahan na naman ako. Nangako pa naman ako sa aking sarili na buong maghapon ay hindi ako magtatanga-tangahan. Nakakahiya tuloy kay Miranda. Umagang-umaga, naka 1 point na naman ako sa katangahan ko. Mas mabuti pa siguro kung hindi na lamang ako magtatanong o magsasalita. Lalo lamang akong mapapahiya. Gosh, kumain ka na nga lamang. Hindi na ako magsasalita. Hindi na ako titingin sa lalaki.
Are you okay, Selena? Tanong sa akin ni Miranda. Tumingin ako kay Miranda. Marahan na lamang akong ngumiti sa lalaki at muli ko ipinagpatuloy ang pagkain. Boss Devin, heto na po ang pinakukuha mo sa akin. Mabilis ako bumaling kay Ate Belen nang lumapit ito sa amin. Nakita ko din ang brown envelope na ibinigay nito sa lalaki. Hindi naman nagtagal ang babae dahil agad din pinaalis ni Miranda. Heto ang perang request mo, Selena. Ngunit babawiin ko iyan kung sakaling ako ang manalo sa pustahan natin. Sabay abot nito sa akin ang brown envelope. Dali-dali ko namang kinuhang envelope para tingnan ko ito. Namangha ako dahil ang daming pera. Ngunit kailangan ko munang makasiguro na 1,000,000 nga ito. Mabilis tuloy akong tumayo. Saan ka pupunta, Selena? Nagtatakang tanong sa akin ni Miranda. Sa kwarto ko. Bibilangin ko muna itong pera kung 1,000,000 nga. Hindi ko na hinintay na magsalita ang lalaki. Nagtuloy-tuloy na akong pumasok sa loob ng kabahayan. Agad ko namang sinalubong si Ate Belen upang magpasama papunta sa aking kwarto. Hindi kasi ako marunong sumakay sa elevator. Baka kung saan ako makarating. Agad naman ako sinamahan ni Ate Belen. Hindi na rin ako nahiyang magtanong kung paano gamitin ang elevator at agad naman niya akong tinuruan. Sobra-sobra naman ako nagpapasalamat sa babae dahil hindi niya ako pinagtawanan dahil wala akong alam. Hanggang sa makarating kami sa harap ng pinto ng aking kwarto. Mabilis akong pumasok sa loob. Paglapit sa ibabaw ng kamay, agad kong sinimulan ng pagbibilang sa pera. Seryoso ako nagbibilang at umabot na ako ng 69,000. Ngunit bigla ako napahinto nang marinig kong bumukas ang pinto ng silid ng kinaroroonan ko. Pero hindi ako lumingon at muling ipinagpatuloy ko ang pagbibilang hanggang sa umabot na ako ng 78,000. Seryoso ka bang bibilangin mong lahat iyan, Selena? Huwag mo akong kausapin, Miranda. Pasinghal na sabi ko sa lalaki. Ngunit bigla ako napahinto dahil nakalimutan ko na kung anong kasunod na bilang. Inis na inis tuloy akong tumingala kay Miranda dahil uulit na naman ako sa umpisa. What? Naguguluhang tanong sa akin ni Miranda dahil sa masama ang tingin ko sa lalaki. Agad naman akong tumayo mula sa pagkakaupo ko sa kama. Pagkatapos ay mabilis akong lumapit kay Miranda. Mamaya na tayo mag-usap, Miranda. Nakikita mo namang nagbibilang ako, di ba? Bulalas ko at sapilitan ko itong pinagtulakan papalabas ng silid ko. Tromit, baka nakakalimutan mong bahay ko ito, Selena. Kaya hindi mo ko pwedeng ipagtulakan o basta nalang paalisin dito. Wala akong pakialam kung bahay mo ito. Basta lumabas ka na ng kwartong ito dahil magbibilang pa ako ng pera ko. Sabay sarado ko ng pinto. Hanggang sa muli akong bumalik sa ibabaw ng kama para simulan ang magbilang. Matulong lumipas ang 6 na oras. Kasalukuyan ako nandito sa loob ng secret room at pinag-aaralan ng kasong ibinigay sa akin ni Rico. Kailangan kong malutas kaagad ang kasong ito upang tuluyan na akong umalis bilang director ng NBI. Kailangan kong asikasuhin ang mga negosyo ko. Marahas tuloy akong napabuntong hininga hanggang sa marinig kong may kumakatok sa pinto ng secret room. Mabilis kong kinuha ang remote control ng pinto, sabay pindot sa maliit na button. Boss Devin, heto na po ang kape mo. Wika sa akin ni Ate Belen nang tuluyang bumukas ang pinto ng secret room. Marahan akong tumango dito. Mabilis naman itong dinala dito sa ibabaw ng table ko. Si Selena, lumabas na ba ng kwarto niya? Tanong ko kay Ate Belen. Hindi pa po, Boss Devin. Umiling-iling na lamang ako. Agad ko rin itong pinaalis ng secret room. Isang malalim na paghinga na lamang ang pinakawalan ko. Mabilis din ako tumayo para pumunta sa kwarto ng babaeng iyon na inabot na naman ang pagkasaltik sa ulo niya. Ito lang ang nakita kong tao na bibilangin pa talaga ang 1,000,000 pera. Pagdating naman sa harap ng pinto ng kwarto ni Selena ay agad ko itong binuksan, lalo at hindi naman nakalak ang pinto. Pagpasok ko sa loob ng silid ay narinig ko pa ang pagbibilang ng babae. 90,000, 91,000, 92,000, 93,000, 95,000. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin tapos magbilang, Selena? Nasa 95,000 ka pa din? Bulalas ko sa babae sabay iling ng aking ulo. Subalit hindi ako pinansin ni Selena at tuloy-tuloy pa rin ito sa pagbibilang ng pera niya. 96,000, 97,000. Ngunit bigla akong napatingin kay Selena dahil pawisan na ang noon nito. Hindi nakabukas ang aircon ngunit ang electric fan ay bukas naman pero sa pader nakatutok.
Kaya naman lumapit ako sa electric fan para itutok kay Selena, lalo at tagaktak na ito ng pawis. Ayaw siguro nito ng aircon kaya ang electric fan ang binuksan. Pinindot ko na lamang ang button at inilagay sa number 3. Subalit nagliparan ng perang binibilang ni Selena. Anong ginawa mo, Miranda? Parang gusto ko nang maiyak dahil sa sama ng loob ko dahil hindi ako matapos-tapos sa pagbibilang ko ng pera. Ilang oras na ako nakaupo dito sa ibabaw ng kama ngunit nandito pa din ako. Tapos nang malapit na akong umabot sa 100,000 ay saka naman itinutok ni Miranda sa akin ang electric fan. Kaya muli na naman akong bumalik sa dating bilang ko. Bakit kasi bibilangin mo pa mga perang iyan? Eh hindi naman kita dinadaya, Selena. 1,000,000 talaga iyan. Walang labis, walang kulang. Wika ng lalaki sa akin habang tinutulungan ako nito na magpulot ng pera sa ibaba dahil lumipad ito. Hindi na ako nagsalita. Muli ko na lamang ibinalik sa brown envelope ang mga pera ko at ayoko na itong bilangan sapagkat tinatamad na ako. Siguro sa susunod na araw na lang pagbalik ko sa Barrio Barba. Nang mailagay ko na ang pera sa loob ng envelope ay itinabi ko na lang ito. Tumingin pa nga sa akin si Miranda. Hindi na lamang ako nagsalita. Binuksan ko ang cabinet para doon itago ang pera ko. Hanggang sa bigla ako napatingin sa packing tape. Ito ang gagamitin ko upang hindi ako mahalikan ni Miranda. Mamaya ko ito gagamitin kapag nagsimula na kami sa pustahan namin. Kakain muna ako dahil kanina pa ako nagugutom. Tiniis ko lamang dahil nagbibilang ako ng pera. Kaya lang, wala din nangyari sa aking pagbibilang. Patuloy at patuloy lang akong bumabalik sa una dahil pagdating sa mga 96 o 89,000 ay kung ano-ano na naman ang pumapasok sa utak ko. Kaya muli na naman ako babalik sa unang bilang. Inis na inis tuloy ako. Let's go, Selena. Pagyaya sa akin ni Miranda para pumunta na sa kusina. Hindi na lamang ako nagsalita at sumunod na lang sa lalaki hanggang sa makarating kami sa hapagkainan. Ngunit pumunta muna ako sa harap ng lababo. Kumunot ang noo ko dahil hindi ko alam kung saan ko bubuksan ang gripo. Parang hindi yata pangkaraniwan ang mga gripo sa bahay ni Miranda. Umayos naman ako ng pagkakatayo nang marinig kong may papalapit dito sa kinaroroonan ko. Ewan ko ba ngunit agad kong kinuha ang sabon at basta ko nalang kinusko sa aking kamay. Selena, nandito ka po pala? Narinig kong tanong sa akin ni Ate Belen. Agad naman akong lumingon sa babae at ngumiti ng matamis. Gusto ko sanang magtanong dito tungkol sa gripo at kung paano ito gagamitin. Ngunit inabot naman ako ng hiya. Baka isipin ng babae ay isa akong malaking tanga. Ngunit yun naman talaga ang totoo. Wala na namang sinabi ang babae sa akin dahil kaagad din itong umalis dito. Ako naman ay nakatitig sa gripo dito sa lababo. Baka sakaling tumulo ang tubig. Ngunit halos ilang minuto na ako dito ay wala pa ring tubig na lumalabas. Inis na inis tuloy ako. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari ay hindi na sana ako nagsabon ng kamay ko. Paano kaya ako makakapaghugas ng kamay ko? Hanggang sa mapatingin ako sa malaking refrigerator. Dali-dali akong lumapit dito at agad kong binuksan ang pinto. Naghanap ako ng tubig sa loob ng refrigerator. Laking tuwa ko dahil agad ako nakakita. Bago buksan ang bottle ay tumingin muna ako sa pintuan dito sa kusina at baka may makakita sa aking ginagawa. At nang alam kong walang ibang tao ay agad kong inalis ang takip ng bottle at ang malamig na tubig ang ginawa kong panghugas sa aking kamay. Mabilis ko namang inilagay sa basurahan ng bottle na nang maubos ang laman. Nagpunas na rin ako ng aking kamay dahil basa ito. Muli ako napatingin sa pinto ng kusina dahil napansin ko si Ate Belen na papasok muli dito sa loob ng kusina. Matamis akong ngumiti sa babae at ganoon din ito sa akin. Hanggang sa lumapit ito sa harap ng lababo. Pasimple akong sumilip upang tingnan kung anong gagawin nito at nakita kong nagsabon ito ng kamay. Hanggang sa itapat lang ni Ate Belen ang kamay nito sa ilalim ng gripo at maya-maya pa'y may lumabas ng tubig. Nanlalaki tuloy ang mga mata ko. Parang magic lang ah. Ngunit umiwas ako ng tingin nang mapansin kong lilingon ito sa akin. Agad ko nalang binuksan ang pinto ng refrigerator. Nagkukunwari akong kukuha ng tubig para uminom. Narinig ko namang muling umalis si Ate Belen dito sa kusina. Dali-dali akong lumapit sa harap ng lababo. Sinubukan kong ilagay ang aking 2 palad sa ilalim ng gripo. Maya-maya pa'y lumabas na nga ang tubig. Wow, ang galing! Wala sa loob na bigkas ko at nasa mukha ko rin ang pagkamangha.
Tuwang-tuwa naman ako dahil kapag inaalis ko ang aking kamay sa ilalim ng gripo ay saka naman nawawala ang tubig. Kaya ang nangyayari ay tanggal at lagay ko ng kamay ko at para tuloy naghihingalo ang tubig. Ngisi-ngisi tuloy ako. Ano magagawa ako ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng gripo. Aaminin kong namamangha tuloy ako. Selena, halos 1 oras ka na dyan sa harap ng lababo. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin umaalis. Tarantang inalis ko ang aking kamay sa ilalim ng gripo dahil narinig ko ang boses ni Miranda. Mabilis din ako nagpunas ng kamay kong basa. Pasensya na po, Sir Devin. Ganito talaga ako magugas ng kamay. Matagal. Dapat linis na linis upang walang germs. Tuloy-tuloy na litanya ko sa aking amo. Matamis din akong ngumiti sa lalaki. Ngunit bigla namang kumunot ang noo ni Miranda at tila hindi ito naniniwala sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung ano pang ipapalusot ko sa lalaki. Hanggang sa basta na lang tumaliko dito para lumabas ng kusina. Dali-dali naman ako sumunod sa lalaki para pumunta sa hapagkainan. Nakita ko naupo na ito kaya sumunod na rin ako dito at naupo sa bakanteng silya, kaharap ng bilog na lamesa. May bilog din na bubog sa gitnang lamesa at ito'y umiikot-ikot. Grabe talaga ang bahay ni Miranda. Ang daming kakaiba. Kumain ka na, Selena. Hindi ka mabubusog kung makikipagtitigan ka lang sa mga pagkain. Masungit na puna sa akin ni Miranda. Sir Devin, magkano ba ang bili mo sa table na umiikot na ito? Sabay turo ko sa bilog na table. Hindi ko na iyan pinagbibili, Selena. Masungit na sagot ng lalaki sa akin. Nakanguwing tumingin ako sa lalaki. Sarap nitong sipain dahil sa sagot nitong pabalang sa akin. Hindi na lamang ako nagsalita at nagsimula na akong kumain. Napatingin naman ako sa kutsara at tinidor na nasa aking plato. Bakit ba kailangan kong gumamit ng tinidor? Pwede naman kutsara lang. Pwede rin naman na magkamay na lang ako. Naku naman, ang dami talagang arte ng mayayaman. Kumain ka na, Selena. Anong gagawin mo dyan sa kutsara tinidor? Makikipagtitigan ka na lang ba, ha? Masungit ulit na pagpuna sa akin ni Miranda. Hindi ako nagsalita ngunit sinimulan ko na ang pagkain. Kailangan ko na lang maging maingat sa mga pagsubok ko upang hindi ako mapahiya sa lalaking kaharap kong kumain. Walang salita na nagpatuloy na akong kumain. Aaminin ko masarap ang ulam ngunit kailangan kong maging mahinhin. Hindi ko gagawin ang mga ginagawa ko sa bahay namin kapag kumakain ako. Kahit gustuin ko itaas ang aking paa ay nag-aalangan ako. Nakakainis. Ang sarap pa namang kumain ng nakataas ang paa. Maya-maya pa'y biglang tumayo ang lalaki lalo at nag-ring ang cellphone nito. Ngunit bago umalis ay tumingin muna sa akin ang lalaki. Damihan mong kumain, Selena. Para kang tingting sa payat. Anas nito sa akin bago umalis sa aking harapan. Sinundan ko naman ang tingin ng lalaki hanggang sa mawala na ang likod nito. At nang alam kong wala na ang lalaki ay saka ko naman ibinaba ang tinidor na hawak ko at sunod-sunod akong sumubo gamit ang kutsara. Kaya naman habang wala pang tao dito ay nagmamadali na akong sumubo na tila walang bukas. Kailangan kong lubos-lubusin ang paglamon habang wala pang tao dito. Hindi nagtagal ay tuluyan na ako natapos kumain. Busog na busog tuloy ako. Nakako na sanang ililigpit ang mga pinagkainan ko nang marinig kong may papalapit dito sa hapagkainan. Bumaling ako sa pintuan at doon ko nakita si Ate Belen. Ma'am Selena, ako na po magliligpit niyan. Awat nito sa aking gagawin. Sige po. Nahihiyang sagot ko sa babae hanggang sa magalang na rin ako magpaalam sa babae para pumunta sa aking kwarto. Tuloy-tuloy na akong pumasok sa loob ng elevator. May ngiti sa aking labi dahil marunong na akong gumamit ng elevator. Hindi nagtagal ay tuluyan ako nakarating sa aking kwarto. Agad ako nahiga sa kamang tila kumunoy sa lambot. Ngunit hindi pa ako nagtatagal sa pagkakahiga ko nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. Agad akong tumingin sa pintuan upang alamin kung sino ito. At nakita kong si Miranda ang pumapasok. Magpalit ka ng damit dahil may pupuntahan tayo, Selena. Masungit na utos sa akin ni Miranda. Agad din itong umalis dito sa aking kwarto. Ako naman ay dali-dali nang tumayo sa kama upang magpalit ng damit. Isang pantalon at t-shirt lang ang suot ko. Pinusod ko lang ang aking buhok hanggang sa magdesisyon na ako lumabas ng kwarto. Muli ako sumakay ng elevator hanggang sa makarating sa sala ng bahay ni Miranda. Let's go, Selena. Pagyaya sa akin ng lalaki. Agad naman ako sumunod kay Miranda. Sumakay kami ng kotse nito. Maya-maya pa'y tuluyan na nitong pinatakbo. Gusto ko sanang magtanong kung saan kami pupunta ngunit inabot naman ako ng hiya.
Hanggang sa lumipas ang halos 3 oras ng biyahe namin. Hindi na ako nakatiis pa at tuluyan na ako nagtanong sa lalaki. Saan ba tayo pupunta, Sir Devin? Barrio Balco. May tao lang akong kakatagpuin doon, Selena. Tumango na lamang ako sa lalaki. Saka hindi ko naman alam kung saan ang lugar ng Barrio Balco. Mahirap naman kung mag-usisa pa ako sa lalaki. Marahan na lamang akong napabuntong hininga. Maya-maya pa'y huminto ang kotse ni Miranda sa tapat ng restaurant. Sinabi din ng lalaki na kakain daw muna kami lalo at may 2 oras pa ang biyahe namin papunta sa Barrio Balco. Panay na lang ang tango ko kay Miranda. Hanggang sa yayain na ako nito na lumabas ng kotse para pumasok sa loob ng restaurant. Pagpasok sa loob ay nakakita naman si Miranda ng table na pwede naming mapwestuhan. Maya-maya pa'y may lumapit sa aming waiter. Ma'am? Sir? Ano pong order nyo? Tanong ng lalaki. Napansin ko may ibinigay na malapad na papel ang waiter kay Miranda. Ako naman ay tumingin sa waiter at ngumiti ng matamis sa lalaki. Hindi nala ako nagsalita dahil wala naman akong sasabihin sa lalaki. Bahala na si Miranda. Anong order mo, Selena? Narinig kong tanong sa akin ni Miranda. Kahit ano na lang, sir. Basta totoo. What? Hala, ano mo sinabi ko? Nakanguwi tuloy akong tumingin sa lalaki. Hindi ko din alam kung anong sasabihin ko dito. Bakit ba kung ano-ano na lang lumalabas sa aking bibig? Bigla ko tuloy inilapit ang aking bibig sa punong tenga nito. Huwag mo nalang pansinin ang mga sinabi ko, Sir Devin. Saka ikaw na lang ang bahala mag-order ng pagkain ko. Bulong ko sa lalaki. Medyo nahiya pa nga ako kay Miranda. Hindi naman sumagot ito. Ngunit nag-iwan ito sa akin na nagbabantang tingin. Hanggang sa muli itong bumaling sa waiter para makipag-usap dito. Ako naman ay napatango-tango na lamang. Maya-maya pa'y umalis na rin ang waiter sa harap namin. Kaya kaming 2 na lang ni Miranda ang naiwan dito. Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral, Selena? Tanong sa akin ni Miranda. Mabilis akong bumaling kay Miranda at nalalaki din ang mga mata ko habang nakatingin sa lalaki. Oo, mag-aaral ako at isa iyan sa mga pangarap ko. Kapag ibinigay mo na sa akin ang kompletong pera ko na 2 milyong piso, Sir Devin. Hindi muna nagsalita ang lalaki, ngunit dahan-dahan nitong inilapit ang mukha niya sa akin. Mabilis ko tuloy tinakpan ang aking bibig gamit ang aking kamay. Baka kasi bigla akong halikan ni Miranda at matalo ako sa pustahan. Aba, sayang naman ang 2 milyong piso ko. Pera na, baka maging bato pa. Pag-aaralin kita, Selena. Ngunit, kailangan mo magtrabaho sa akin habang nag-aaral ka. Sige, payag ako dyan. Dahil gusto ko matupad ang pangarap kong maging flight attendant upang makapunta sa iba't ibang bansa para makahanap ng gwapong mapapangasawa ko. Tuloy-tuloy nalitanya ko sa lalaki. Huwag ka nang mag-aral, Selena. Biglang bawi ni Miranda na ikinaawang ng bibig ko. Bigla ko ding ikinuyom ang mga kamuo ko dahil pinaasa lamang ako nito. Isang nakakamatay na irap na lang ibinigay ko sa lalaking pusit. Nakakainis. Wala naman ako narinig na salita dito hanggang sa dumating na ang order namin ni Miranda. Wala kaming imikan habang kumakain. Lumipas ang ilang sandali ay natapos na rin kami. Agad naman kaming umalis sa loob ng restaurant. Ako naman ay nakasunod lamang sa lalaki. Ayoko namang sumabay dito at baka isipin nito ay feeling girlfriend ako. Pagdating sa harap ng kotse ay agad na rin kaming sumakay sa loob. Hanggang sa matuling pinatakbo ni Miranda ang sasakyan niya. Muling nagdaan ng 2 oras nang makarating kami sa isang hotel. Agad kami bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob ng hotel. May sumalubong kay Miranda na isang lalaki at may ibinigay na susi. Nagtataka tuloy ako kung anong gagawin namin sa hotel na ito. Sumakay din kami ng elevator at nakita kong pinindot ni Miranda sa number na 14th floor. Doon siguro kami pupunta. Maya-maya pa'y biglang huminto ang elevator at bumukas na din ito. Nagulat pa nga ako nang biglang hawakan ni Miranda ang kamay ko. Nagtataka na lamang ako sa inaasta ng lalaki. Wala din pagtutol ang lumabas sa aking bibig at hinayaan lang ang lalaki na hilahin ako. Tumigil naman kami sa harap na isang pinto. Agad na binuksan ni Miranda ang pinto at pumasok kami sa loob. Nakita kong may 2 kama ang nandito sa loob ng hotel. Siguro, dito kami matutulog ni Miranda. Maligo ka na, Selena, dahil darating na ang mag-aayos sa'yo. Ang mag-aayos sa akin? Bakit? Anong meron na taayusan ako, Miranda?
Tanong kong may pagtataka sa lalaki. Malalaman mo din mamaya, Selena. Sige na, maligo ka na. Utos ng lalaki sa akin. Walang salita akong pumasok sa loob ng banyo nitong hotel. Isa-isa ko ding inalis ang aking damit. Pagkatapos ay agad akong tumapat sa ilalim ng shower. Bakit kaya ako aayusan? May party bang mangyayari mamaya? Isang malalim na paghinga na lamang ang ginawa ko. Hanggang sa lumipas ang mahabang sandali ay natapos na rin akong maligo. Kinuha ko ang tuwalya at agad na ibinalot ang aking katawan. Lumabas na din ako ng banyo. Natanaw ko agad ang mga damit, dress sa ibabaw ng kama. Napansin ko ring wala dito sa loob ng hotel si Miranda. Siguro'y lumabas muna sandali. Wow! Tanging sabi ko dahil namangha ako sa ganda ng mga dress na aking nakikita. Kung pwede ko lang suotin itong lahat, nang sabay-sabay ay ginawa ko na sana. Isang kulay maroon na dress ang napili ko. Kapit na kapit ang kulay nito sa aking balat. Kahit papaano ay may puti rin naman akong may pagmamalaki. Hanggang legs ko ang haba nito. Ngunit pinagmamalaki kong maganda ang hubog ng legs ko. Wala din akong peklat, kaya ayos lang na magsuot ako ng maikling dress. Bigla naman ako napatingin sa pinto nang bumukas iyon at pumasok si Miranda. Kumunot ang noo ko dahil nagmamadali itong lumapit sa akin. Napatingin din ako sa hawak nitong baril kaya medyo kinabahan ako. Kailangan na nating umalis dito, Selena. Sabay hawak sa aking kamay. Hindi ako makahuma nang tuluyan akong hinila ng lalaki. Ngunit bago kami lumabas ng hotel ay naalala ko na kailangan ko magsuot ng sandals. Hindi naman ako sinaway ni Miranda. Saka ayokong lumabas na walang sapin ang aking paa. Paglabas namin ng kwarto ay napansin kong hindi kami dadaan sa elevator at ang nabasa ko ay fire exit. Gusto ko sana magtanong sa lalaki ngunit nagmamadali naman kami sa pagbaba sa hagdan. Dito sa likod. Bigla naman ako nataranta nang marinig ko ang malakas na putok ng baril. Halos mapasigaw ako sa gulat. Ngunit tuloy-tuloy lang kami ni Miranda sa pagbaba ng hagdan. Nang makababa ng hagdan ay nagmamadali na kaming naglakad. Ngunit bigla kaming napahinto ni Miranda dahil sa tatlong lalaki na biglang sumulpot sa harapan namin. Ang direktor ng NBI ay hindi namin lubos maisip na pupunta dito sa Barrio Balco. Wika ng isang lalaki. Mabilis akong lumingon kay Miranda. Isa siyang NBI? Kaya pala madali lang dito ang hulihin sa Igram. Kaya pala may daladala ito palaging baril. Naghintay din ako nang sasabihin ni Miranda. Subalit wala akong narinig na salita mula sa lalaki. Kaya lang, bigla akong kinabig ni Miranda papunta sa dibdib niya at pinatalikod sa mga lalaki. Kasunod noon ang malalakas na putok ng baril. Lalo naman ako natakot. Are you okay, Selena? Pabulong na tanong sa akin ng lalaki. Marahan na lamang akong tumango dito. Lumakad ka na lang at huwag kang titingin sa ibaba. Utos ng lalaki sa akin kaya iyon nga ang ginawa ko. Agad akong pinasakay ni Miranda sa loob ng kotse nito. Pagkatapos ay sumunod na rin ang lalaki. Mabilis na pinatakbo ni Miranda ang sasakyan. Subalit isang malaking truck ang nakita ko na sumalubong sa amin. Miranda, matitugok na ba tayo ha? Malakas kong sigaw. Sobrang lakas din ng kabog ang aking dibdib at mariin ko rin ipinikit ang mga mata ko. Lalo naman akong natakot dahil walang sagot mula kay Miranda. Ngunit ramdam kong lalong bumilis ang takbo ng kotse ng binata. Abot-abot naman ang dasal ko na kung matitigok ako'y huwag sana ako mapunta sa impyerno. Saka naging mabait naman ako anak Lumipas ang ilang sandali nang maramdaman kong marahan ang tumatakbo ang kotse ni Miranda. Ngunit mukhang may kausap yata ang lalaki sa cellphone nito. Sige, kayo na bahala sa kanila. Tiyakin niyong mahuhuli niyo silang lahat. Galit na utos ng lalaki sa kausap nito sa cellphone. Ako naman ay nakapikit pa rin ang mga mata. Ayoko magmulat ng mga mata at baka kapag ginawa ko ay makita ko nasa langit na pala kami at paakyat na sa hagdan patungo kay San Pedro. Selena, ayos ka lang ba? Narinig kong tanong sa akin ng lalaki. Huwag mo kong kausapin, Sir Devin. Nag-iisip pa ako kung gwapo ba si San Pedro? Tom, huwag mong hintayin halikan kita dyan, Selena. Galit na sabi ni Miranda sa akin. Dali-dali ko tuloy iminulat ang mga mata ko. Pagkatapos ay inis na humarap sa lalaki. Sa susunod ay hindi na ako sasama sa iyo, Miranda. Baka maaga akong matigok. Hindi pa nga natutuloy ang pangarap ko maging flight attendant at makapag-asawa ng 5. Walang prenong sabi ko sa lalaki. Paano ka naman makakapag-asawa ng 5? Hindi ka naman maganda, Selena.
Wala din paligoy-ligoy na sabi ni Miranda sa akin. Bigla tuloy umawang ang aking bibig. Sobra ako nagulat sa panlalait ni Miranda sa akin, ngunit hindi ako nagsalita. Tumingin na lamang ako sa labas ng bintana ng kotse nito. Dumaan ang mahabang oras nang tuluyan kaming nakarating sa bahay nito dito sa Maynila. Saktong paghinto ng kotse ay nagmamadali na akong bumaba ng sasakyan. Hindi ko na rin hinintay si Miranda na ipagbukas ako ng pinto ng sasakyan. "Selena!" Narinig kong pagtawag sa akin ni Miranda, ngunit hindi ko ito pinansin at nagtuloy-tuloy na ako sa aking silid. Agad kong inilock ang pinto. Mabilis ako nagbihis ng aking damit, pagkatapos ay agad ako nahiga sa kama. Aaminin ko masakit pala kapag sinasabihan na hindi maganda. Dahil unang beses na may nagsabi sa akin na hindi daw ako maganda. Kaya parang nasaktan ako. Nagdesisyon na lamang akong itulog ang sama ng loob ko kay Miranda. Bukas na lang ako kakain. Nagising akong may malamig akong katabi. Kaya naman dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Bumaling din ako sa katabi ko.